architect daw siya, single insulation foam daw ay highly recommended sa mga... Grabe, hindi pa rin po talaga matapos-tapos ang debate at pagtatalo tungkol dito sa insulation foam kung paano ba talaga ang tamang paglalagay. Nakaraan po ay binidyohan ko po at pinost ko po ang pagpapalagay ko po nitong insulation foam dito po sa kubo-kubo namin sa labas. Nung ilalagay na ni Kuya Intoy itong insulation foam ay na-request ko sa kanya na sa ilalim yung foil tapos idikit naman sa yero yung foam. Sabi ko para kako maganda at malinis tingnan. At eto na nga po, nung ma-upload ko na yung video, napakarami po nag-comment na bakit ganyan ang pagkakalagay mo ng insulation foam? Mali ang pagkakalagay mo. Dapat nasa ibabaw yung foil at nasa ilalim yung foam. Tapos sabi pa po nila, imbis na maging presko dito sa kubo-kubo ay lalo daw pong iinit kasi baliktad daw po yung pagkakalagay. Tapos meron naman pong mga nag-comment na tama naman daw yung pagkakalagay kasi ganun daw ang ginagawa nila sa trabaho nila. Tapos ayun na, nagdebate na po sila sa comment section at nagtatalo-talo na po sila kung sino ba talaga yung tama. Ano po ba talaga ang tama na paglalagay nitong insulation foam? Itong ganito pong klaseng style na nasa ilalim po yung foil at nasa ibabaw naman yung foam ay ginaya ko lang po doon sa napanood kong video na kung saan bago niya ilagay po yung yero ay nilagyan niya muna ng insulation foam na yun nga po ay nasa ilalim po ang foil. Dahil sabi niya, ganun daw po ang tamang paglalagay kapag kadikit na dikit sa yero yung insulation foam. Ito naman pong sa akin, dahil nga dati na pong may yero at gusto ko lang pong mabawasan yung init dito sa kubo-kubo, kaya ganyan po ang pagkakalagay niya. Meron po kasi nagko-comment na dapat bago daw nilagay yung yero ay nilagay muna yung insulation foam. Yan, kaya po ganyan ang itsura niya kasi nga dati na pong mayero. So eto na nga po, alamin po natin kung ano po ba talaga ang pinakamagandang style ng paglalagay nitong insulation foam sa inyong mga bahay. So dalawang opinion po mula sa mga sanay gumamit ng insulation foam ang aking kinuha para po sa inyo. Kayo na lang po ang mamili. Sabi po nung una na nagtuturo tungkol sa magandang paglalagay nitong insulation foam, wala daw pong malaking diferensya kung nasa ilalim man yung foil o nasa ibabaw yung foil ng pagkakabit ng insulation foam kung sa pagharang ng init ang pag-uusapan. O ayan po ha, ulitin ko po ulit. Wala daw pong malaking diferensya kay nasa ilalim yung foil o nasa ibabaw yung foil ng pagkakabit sa yero kung sa pagpapapresko o sa pagharang ng init ang usapan. Ito po yung itsura ng bubong kung wala pong insulation foam at napakainit po talaga niyan pagtanghali. Ito naman po ang itsura pagkatapos na malagyan ng insulation foam. At ngayon po ay presko na po dito kahit tanghaling tapat, pwede na po akong tumambay. Okay, next po tayo. Yan daw pong foil sa insulation foam ay ginamit para po meron daw pong pagkakapitan yung mga foam. Yung foil daw po na yan ang nagsisilbing binder ng foam para hindi po maglaglagan. Opo, tama po ang narinig ninyo. Darating ang araw na yung mga foam daw po na yan ay maglalaglagan. Bukod po doon, kapag ka nakakabit na po yung insulation foam sa inyong mga bubong at nakaharap po ang foam sa loob ng inyong bahay, meron daw pong maliliit na particles na mula sa foam na hindi natin nakikita na maglalaglagan papasok sa ating bahay at hindi raw po ito maganda sa ating kalusugan pagka ito'y ating nalanghap. Ikaw po, meron ka rin po bang insulation foam na nakakabit ngayon sa loob ng iyong bahay? Paano po ang pagkakalagay ng insulation foam mo? Nakaharap po ba yung foil sa bubong o nakaharap yung foil sa loob ng bahay nyo? Meron nga po ako nababasa sa comment section na sinasabi po nila na ito daw pong insulation foam ay magpupulbos daw po yan at kapag ka daw po yan ay dadikit sa balat ay napakakati daw po. Ikaw po, naranasan mo na rin po ba yun nung madikitan ang balat mo ng pulbos galing sa insulation foam ay nangati ang balat mo? Kaya yun daw po ang dahilan kung bakit nilalagay nila sa ilalim yung foil imbis na idikit sa bubong. Kasi yung foil daw po ang magsisilbing harang para hindi pumasok sa loob ng bahay ang mga naglalaglagang mga particles galing po dun sa foam. Kundi ang mangyayari, yung mga particles daw na hindi natin nakikita na naglalaglagan galing sa foam ay dediretso palabas ng bahay. Ikaw po, paano ka po maglagay ng insulation foam? Nasa ilalim po ba yung foil o nakadikit sa yero yung foil? Sa huli, ayon po sa kanya, depende daw po sa iyo kung ano po ang mas gusto mo ng pagkakakabit ng iyong insulation foam. Kung saan ka daw po mas komportable, yun daw po ang gawin mo. Kung mas komportable ka o mas maganda para sa iyo na nakaharap ang foil sa loob ng bahay mo, o kung mas gusto mo na nakadikit yung foil dun mismo sa yero. Dahil again, wala naman daw pong malaking diferensya pagdating sa paghaharang ng init. Ikaw po,
naging presko po ba ang bahay mo nang nilagyan nitong insulation foam? Kapag naman daw po sa kumpanya po kayo nagtatrabaho, mas mabuti daw po na sundin ang instruction kung papaano ang paglalagay ng insulation foam, pagkabili, at yun po ang sundin. Ikaw po, palagi ka po bang naglalagay ng insulation foam sa iyong trabaho? Ano po ang masasabi mo rito? Ito naman po ang ikalawang opinion. Ayon po sa isang nag-comment na architect daw siya, single insulation foam daw ay highly recommended sa mga tropical area kagaya ng Philippines. Kapag daw po ikaw ay nakatira sa napakainit na lugar, pinakamaganda daw po na nakadikit yung foil sa yero at yung foam naman daw po ang nakaharap sa loob ng bahay para daw maging malamig. Kapag ikaw naman daw po ay nakatira sa malamig na lugar, pinaka-the best daw po na nakaharap yung foam sa loob ng bahay at yung foil naman ang nakadikit sa yero. Kung radiant barrier naman daw, dapat daw po ay merong gap o agwat para daw po sa proper reflection ng heat. Panghuli, sabi po niya, hindi daw po recommended ang double insulation foam sa mga bahay na walang aircon kasi daw po mag-i-stay ang init sa loob ng bahay. Ikaw po, ano po ang gamit ng insulation foam? Single insulation foam o double insulation foam? At yan po ang dalawang opinion na kinuha ko para po sa inyo. Ikaw po, ano po ang mas gusto mong sundin? Yung turo nung una o yung turo nung pangalawa? Kung alin man po dyan, malaya ka pong mamili kung saan ka po mas komportable. Sana nakatulong po sa inyo ang video na ito para hindi ka na pumalito kung paano po ikakabit yung insulation foam. Lalo na kung one-sided ang gagamitin mo. Ikaw po, isa ka rin po ba sa nalilito na rin kung paano ba ang pagkabit ng insulation foam? Ngayong nalaman nyo po yung mga impormasyong ito, ay wag po ninyong kakalimutan na i-share ang video na ito para makatulong din po tayo sa iba. Katulad ko rin po nang malaman ko po yung mga impormasyong ito ay sinishare ko po sa inyo bilang pagmamalasakit. Maring para po sa atin, simple lang yung pagpindot. Pero para po sa mga makakapanood po nito ay malaking bagay po ito para sa kanila. Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito ay pwede po ninyo akong i-follow para updated po kayo sa mga bagong video na gagawin ko na katulad po nito.